Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula noong 1935 sa isang rehiyon na tinatawag na Manchuria sa China. Noong panahong iyon ay sinalakay ang Japan. Isang pinuno ng mga tropang Hapones na nagngangalang Teniente Kaito ang nag-utos sa kanyang mga nasasakupan na umalis sa kanilang base at sunugin ito. Sa mga sitwasyong ito, si Teniente Kaito gumagawa ng hindi malamang eksperimento. Inutusan din ni Teniente Kaito ang lahat ng kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng kanilang mga bihag na naiwan. Mula sa nagninangas na apoy nagpakita ang isang kakilat-kilabot na nilalang na walang iba kundi ang resulta ng eksperimento. Pagkatapos noong 1945 sa rehiyon ng Korea kung saan sinalakay pa rin ng Japan ang bansa. May 2 tao na bumibili ng pahayagan na parehong tila banyaga sa lugar. Malapit sa kanila ang base ng independenteng aktivista na matagumpay na sinalakay ng mga sundalong Hapones. Ang ilan sa mga aktivistang nahuli ay dinala sa bilangguan bilang parusa. Sa ibang lugar ang isang lalaking nagngangalang Taesang ay iginapos sa isang silid ni Ishikawa, isang Japanese Police Commissioner. Siya ay inaresto dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagpopondo sa kilusang aktivista. Si Taesang mismo ay isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng pinakasikat na pawn shop sa lungsod. Sa kanyang negosyo ay may 3 manggagawa si Taesang na itinuturing niyang sarili niyang pamilya. Ang 3 manggagawang ito ay si Mrs. Nawol, Mr. Go, at Bam O. Ang dahilan kung bakit si Taesang ay inaresto ni Ishikawa ay dahil siya ay nahuling nagbibigay ng pondo sa malayang kilusang Koreano na mga rebelde. Ang kanyang buong kayamanan ay pinagbantaan na kukumpiskahin. Si Ishikawa pagkatapos ay nag-alok na palayain siya kung makakahanap siya ng isang babae na kamakailan lang ay nawala. Ang babaeng ito ay ang may bahay ni Ishikawa. Binigyan ni Ishikawa si Taesang ng limitasyong oras upang mahanap ang babae bago bumagsak ang cherry blossom. Kung hindi pa rin niya mahanap ang babae, si Ishikawa ay kukumpiskahin ang lahat ng kayamanan ni Taesang. Pagbalik ni Taesang, nabigla ang 3 trabahador nang makita siyang bagbog. Tinanong ni Mrs. Nawol kung ano ang nangyari at sinimulang ipaliwanag ni Taesang ang lahat ng mga pangyayari na naranasan niya. At ang mga pananakot na binigay ni Ishikawa. Sa kabilang banda ay pumunta ang 2 naunang dayuhan sa isang bar at nagtanong sa isang babaeng nagngangalang Yongchun tungkol sa isang pintor mula sa Japan. Si Yongchun na walang alam tungkol sa lalaki, saka pinayuhan silang makipagkita kay Taesang dahil may koneksyon si Taesang sa lahat ng tao sa lungsod. Matapos ipaliwanag ni Taesang ang lahat, iminungkahing ni Mr. Go na ibenta nila ang shop at magsimula ng bagong buhay sa isang lugar. Ngunit ang kanyang mungkahi ay tinanggihan kaagad ni Mrs. Nawol dahil kung ibenta nila ang shop ay baka malaman ni Ishikawa na sila ay tumatakas. Alam ni Taesang na ang tanging pagpipilian ay sumunod sila sa utos ni Ishikawa. Samantala sa isang underground na kulungan ay ilang mga tao ang nakakulong sa anumang dahilan. Bukod dito si Mayong Jo ang babaeng hinahanap ni Ishikawa ay naruroon. Nagpapahiwatig na ang mga tao sa bilangguan walang kasalanan, ngunit ang mga ito ay nawala o dinukot. Doon si Teniente Kaito, ibig sabihin ang mga preso na bihag ay gagamitin sa kanyang eksperimento. Sa gabi na nakita ni Taesang ang tao ni Ishikawa na naatasang sumunod sa kanya. Sinabihan siya ni Taesang na dalhin siya upang simulan na niya ang paghahanap. Ngunit napagtanto ni Taesang na may sumusunod din pala sa kanya. Nalaman niya na ito ay isang babae, pagkatapos ay tinanong ni Taesang kung bakit siya sinusundan ito. Sumagot ang babae na gusto niya lang itanong kung may kakilala siyang Japanese na pintor sa lungsod na ito. Sabi ni Taesang hindi niya ito kilala at pagkatapos noon ay umalis agad ang babae. Si Taesang saka nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at papunta pala sa isang bar na pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Juntak. Bago ipinaliwanag ni Taesang ang kanyang pakay ay agad na sinabi ni Juntak na alam na niya na gusto niyang magtanong tungkol kay Mayong Jo. Nagulat si Taesang at tinanong kung paano nalaman ni Juntak. Sinabi ni Juntak na ang balitang ito ay kumalat ng malawak sa lungsod. Sa ibang lugar, si Teniente Kaito ay nagsagawa ng isa pang eksperimento sa 2 tao sa pamamagitan ng paglalagay ng virus sa kanilang inumin. Agad na nagsimula ng kakaibang reaksyon sa isa sa mga tao. Nang umuwi si Taesang, sinabi ni Mrs. Nawol na nakakita siya ng 2 detective na maaaring magawa para tumulong sa paghahanap kay Mayong Jo. Siya ay si Cheo at ang kanyang ama na si Jungwon. Ang 2 ito ay makakahanap ng mga tao kung sila ay buhay man o patay. Agad na nakilala ni Taesang si Cheo, na nakilala niya noon. Tinanong ni Cheo kung bakit si Taesang na sikat sa pagkakaroon ng maraming koneksyon ay hindi makahanap ng isang taong nawawala. Sinagot ni Taesang na mahahanap lang niya ang mga taong buhay pa. Kaya kung patay na si Mayong Jo ay hindi na niya ito mahahanap.
Sa huli ay pumayag si Taesung na tulungan sina Cheo at Jungwon na mahanap ang isang Japanese na nagngangalang Sakamoto. Kapalit ay tutulong sila sa paghahanap kay Mayongja. Si Sakamoto pala ay nagtrabaho sa underground na kulungan. Nagtrabaho siya doon bilang pintor ng nakakakilabot na nilalang na resulta ng eksperimento ni Teniente Kato. Flashback sa ilang taon bago si Sakamoto ay dinala sa hospital para gumuhit ang ilang tao na ginamit sa eksperimento. Ito ay sa ilalim ng pag-uutos ni Dr. Ichiro. Si Sachimoto napilitang gawin ang lahat ng ito para mabuhay siya. Pagdating niya sa hospital may nakilala siyang isang babae na nagpakita sa kanya sa underground na kulungan. Nagulat siya dahil maraming mga tao ang nandoon. Sa kasalukuyan ay hindi inaasahan ni Sakamoto na ang babaeng nagpakita sa kanya noon ay naging halimaw. Agad na sinabihan siya ni Teniente Kato na iguhit ang kadena ng halimaw. Sinimulan ni Cheo ang kanyang investigasyon upang mahanap ang kinaroroonan ni Mayongja. At maghanap ng impormasyon mula noong si Mayongja ay naging may bahay ni Ishikawa. Nang makalusot siya, doon ay nakita niya ang asawa ni Ishikawa na nagutos sa kanyang kampan na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Si Cheo ay sinubukang sundan ang kasambahay, papunta pala sa hospital. Kinabukasan ay dumating ang isang lalaki mula sa Japan, at pinilit si Taesung na bilhin ang kanyang mga tinda sa mataas na presyo. Ngunit dahil sa patuloy na pagkakagulo ng lalaki ay agad na inilabas ni Mrs. Nawol at Mr. Go ang kanilang mga baril at nagpasya ang lalaki na umalis. Sa pag-alis ng lalaking ay dumating si Cheo kasama ang kanyang ama at ipinaalam kay Taesung na siya ay nagkaroon ng impormasyon tungkol kay Mayongja. Nagawa niyang i-hostage ang utusan ng asawa ni Ishikawa at sinabihan itong magsalita tungkol kay Mayongja. Napag-alaman na si Mayongja ay nasa hospital, ngunit dahil ang ospital ay mahigpit na binabantayan at tanging ilang mga tao lamang ang maaaring makapasok doon. Pinakiusapan ni Taesung si Juntak na tulungan siya dahil maganda ang koneksyon ng pamilya ni Juntak sa Japanese Army. Matapos magtagumpay na makuha ang kailangan, agad na pumunta si Taesung sa ospital. Nang makapasok siya sa ospital agad na sinimulan ni Cheo ang plano sa pamamagitan ng pagpunta sa document room para malaman kung nasaan si Mayongja. Habang si Mr. Go, nagkunwaring may sakit para makaakit ng atensyon. Nang makapasok si Cheo sa file room ay naabutan siya ng janitor na nagngangalang Mr. O, buti na lang dumating si Jungwon sa oras. Nakuha nila ang kailangan nila at agad na umalis. Si Taesung ay nagbigay ng senyales kay Mr. Go na huminto sa pag-arte at umalis mula roon. Samantala sa underground na kulungan, ay nagsimulang mabiktima ng brutal ng halimaw ang ilang sundalo. Ngunit sa halip na matakot si Teniente Kato ay natuwa dahil matagumpay ang kanyang eksperimento. Dinala si Taesung ni Mr. O na naging aktivista na nagbalat kayo upang mahanap niya ang kanyang nawawalang kapatid. Sinabi ni Mr. O sa kanila na mayroong isang kulungan sa ilalim ng lupa na mahigpit na binabantayan. Sigurado siya na ang mga taong nawala ay nandoon nang biglang nag-anunsyo ang ospital na ang lahat ay kailangang umalis sa ospital at sinabi ni Cheo sa kanyang ama at Taesung na umalis kaagad. Habang nanatili silang dalawa sa ospital para hanapin ang underground na bilangguan. Sa underground na bilangguan inutusan ni Teniente Kato ang kanyang mga nasasakupan na ilipat ang halimaw na nilikha niya. Gamit ang nitrogen bilang pampamanhid. Pinakilos nila ang halimaw at dinala ito sa selda. Ang spores mula sa halimaw ay lumipad, habang sila ay dumaan at ang ilan na nakalanghap ng spores ay biglang nakaramdam agad ng sakit. Ang mga nakalanghap ng spores at ang kanilang balat ay nagsimulang matuklap. Hindi nagtagal ay isa-isa na silang namatay. Si Cheo sinubukang pumunta sa lugar na sinabi ni Mr. O. Nagawa niyang makalusot sa isang lugar na patungo sa underground na kulungan. Nagulat siya nang makita ang napakaraming sundalo sa ospital na para bang ito ang punong tanggapan ng mga tropang militar. Kinabukasan ay naiulat na sarado ang ospital dahil may nakakahawa na pagsiklab ng sakit sa loob. Ito ay nag-alala kay Taesung dahil nandoon pa rin si Cheo at ang kanyang ama. Maya-maya ay dumating ang isang nurse mula sa ospital at binigyan siya ng isang pirasong papel mula kay Cheo na nagsasabing nagtagumpay siya sa paghahanap kay Mayongja. Sa proseso ng paglipat ng mga halimaw sa ilang mga sundalo hindi namalayan na hindi na gumagana ang nitrogen na nag-anesthetize sa halimaw. Bumalik sa kamalayan ang halimaw at pinatay silang lahat ng brutal. Si Taesung na nabasa ang liham na hiniling sa kanya ni Cheo na maghanda ng sasakyan na gagamitin sa pag-alis ni Mayongja. Ngunit hindi niya alam kung paano dahil binabantayan ng husto ang lugar. Samantala nakipagkita si Cheo sa isang sundalong Koreano na sumali sa panig ng Hapon. Sinabi niya kay Cheo ang tungkol sa kinaroroonan ni Mayongja. Nakatanggap si Taesung ng balita mula kay Yung Chun na sa wakas ay makakatagpo na niya si Sakamoto. Sinabihan siyang magkita kay Yung Chun sa isang restaurant at exactly 8 PM ngunit nang siya ay pupunta, siya ay hinarap ng lalaking Hapones na nagdulot ng isang gulo sa kanyang pawn shop. Sinubukang kausapin ng maayos ni Taesung at ibibigay sana sa kanya ang ilang pera na hiniling niya.
Ngunit sa halip ay hiniling ng Japanese na lalaki ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang marinig ito ay pinili ni Taesang na talunin siya at matapos matagumpay na talunin silang lahat ay sumugod siya sa lugar upang makipagkita kay Yongchun, ngunit wala siya. Samantala sa ospital sinimulan ni Cheo ang kanyang rescue mission upang iligtas si Ma Yongja. Pagka-uwi niya ay agad na ginamot ni Taesang ang kanyang sugat mula sa huling laban. Biglang sumulpot si Yongchu at sinabihan si Taesang na gustong makipagkita ni Sakamoto sa kanya. Samantalang si Cheo na nakalusot sa kulungan ay natarante sa mapa na binigay sa kanya, tapos nakita niya ang ilang mga bata na nakakulong doon. Naawa siya kaya napagpasyahan niyang iligtas sila. Kinabukasan ay nakapasok si Taesang sa ospital sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang subordinate ni Sakamoto. Bukod pa rito si Juntak ay pumunta rin sa hospital dahil gusto niyang hanapin ang kanyang kaibigan na naglaho sa bubong ng gusali na kinaroroonan ng ilang sundalong Hapones na nagpapatrol. Si Jungwon ay napilitang sumuko para hindi mahuli si Cheo. Gayunpaman dahil sa ilang paputok ay nagkaroon si Jungwon ng pagkakataon na labanan ang lahat ng mga sundalo. Nakita ni Cheo ang kanyang ama na nasa panganib at agad na lumaban upang tulungan siya. Siya ay na-corner at malapit ng barilin ng isa sa mga sundalo, ngunit buti na lang at dumating si Taesang para iligtas siya. Pagkatapos noon ay nagtanong si Taesang tungkol kay Ma Yongja, sumagot si Cheo na kukunin muna niya ang mga bata at pagkatapos nito ay hahanapin niya si Ma Yongja. Nang marinig ito ni Taesang agad na tumanggi dahil hindi madaling makapasok sa hospital. Dahil ang kanilang napagkasundoan noon ay iligtas si Ma Yongja. Ngunit nang makita ang mga batang natatakot na, si Taesang ay agad na nagbago ang isip. Sinabi ni Sakamoto na pumunta sila sa kanyang silid dahil magkakaroon ng nakagawiang inspeksyon na gagawin ng mga sundalo. Pagdating sa silid ni Sakamoto nakaramdam ng hinala si Cheo sa maraming mga painting na nakasabit sa dingding kaya tinanong niya kung sino siya. Sinagot agad ni Taesang na siya si Sakamoto ang hinahanap niya. Nang marinig ito, agad nagtanong si Cheo kay Sakamoto tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina. 10 taon na niyang hinahanap ang kanyang ina, ayon sa kanyang investigasyon, nakipagkita ang kanyang ina kay Sakamoto bago mawala ito. Si Sakamoto ay gulat na sumagot na hindi niya alam ang tungkol sa kanyang ina. Bigla niyang naalala ang naunang babaeng nakilala niya, na ngayon ay naging halimaw na. Nag-aatubili siya na sumagot ng tapat, natakot siya na baka mapahamak si Cheo sa katotohanan. Sinabihan sila ni Taesang na agad na silang umalis. Dahil ang pagkawala ng mga bata ay tiyak na makakapagtanto sa mga sundalo na may kakaibang nangyayari. Nang papalabas na si Taesang at Cheo sa silid, ay may dumating na ilang sundalong Hapon, ngunit mabuti na lang at hindi sila nakita ng mga sundalo. Pagkatapos nito, ang mga batang nasa jeep ni Cheo ay nagawang makatakas at makalabas ng hospital. Binigyan ni Taesang ang mga bata ng isang papel na naglalaman ng ilang mga mensahe at inutusan silang ibigay ito kay Mrs. Noel. Ang laman ng mensahe ay para bigyan ng pagkain ang mga bata at tirahan. Bukod doon ay nag-iwan din siya ng mensahe na magkakaroon ng konting pagbabago sa plano. Sinabi ni Taesang kay Cheo at sa kanyang ama na agad na lumabas ng hospital. Dahil natagpuan na rin nila ang hinahanap nilang lalaki. Bukod doon ay natuklasan din nila ang kinaroroonan ni Ma Yongja. Ngunit agad na itinanggi ito ni Cheo. Sinabi niya na hindi pa tapos ang deal hanggang sa mailigtas niya si Ma Yongja. Samantala ang pagkawala ng ilang hostages at pagkamatay ng ilang sundalo ay agad na naging alerto ang iba pang mga sundalo at ipinaalam sa lahat na mayroong nanghihimasok. Sa hospital nakita ang asawa ni Ishikawa na siya ang nasa likod ng pagkawala ni Ma Yongja. Nakaramdam siya ng selos dahil nagawa ni Ma Yongja na makuha ang puso ng kanyang asawa. Pagkatapos ay inutusan niya si Dr. Ichiro na higpitin ang seguridad. Sa ibang lugar sa kulungan, nang hindi namamalayan na nagawang umakyat ng halimaw sa elevator at pumatay ng mas maraming sundalo. Kaya nagpanik si Lieutenant Kato at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na paralisahin ang halimaw. Sa kabilang banda si Taesang at ang iba pa ay nahuli ng isa sa mga sundalong Hapon. Nang ma-corner si Taesang, si Juntak sa halip ay tumakas palayo doon. Buti na lang nagtagumpay si Taesang na matalo ang kawal. Pagkatapos ay umalis sila ni Cheo at Jungwon, nagkasundo silang maghiwalay. Ngunit dahil nasugatan si Taesang ay pinakiusapan ni Jungwon si Cheo na sumama kay Taesang habang siya ay aalis na mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, nang si Taesang ay nahiwalay kay Cheo, nakita niya ang halimaw at nakaramdam siya ng gulat. Sa nakaraan ng magsasagawa ng rebelyon si Juntak at ang kanyang mga kaibigan. Sa kasamaang palad isa sa kanila na may nakatagong bomba ay nahuli ng Japanese Army. Kaya naman hiniling ni Juntak kay Taesang na pumunta sa hospital upang hanapin ang kanyang kaibigan. Natagpuan ni Juntak ang kanyang kaibigan na ang pangalan ay Lee. Si Juntak pagkatapos ay tinanong kung saan ang bomba, dahil kung wala ang bomba ay magiging walang silbi ang plano. Ipapakita ni Lee kung saan ang bomba kung may lalabas siya ni Juntak.
Gayunpaman hindi ito ang tamang oras, dahil kung aalis siya sa kulungan ay magdududa ang mga Hapones at mapipigilan ang kanilang mga plano. Sa kasamaang palad si Juntak ay nag-aksaya ng maraming oras sa pakikipag-usap kay Lee at nahuli sila. Sa kasalukuyan si Taesang ay nabigla nang makita ang halimaw sa kanyang harapan, sinubukang iwasan ang mga pag-atake ng mga halimaw at buti na lang hindi nagtagal ay dumating si Cheo, upang iligtas siya sa pamamagitan ng pag-akit ng atensyon ng halimaw. Nang mawalan ng bantay ang halimaw, agad na kinuha ni Taesang si Koo para tumakbo palayo doon, pareho silang nakatakas. Si Jungwon na nakarinig ng putok ng baril ay agad na sumugod, upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Nang pumasok siya sa isang silid ay hindi niya sinasadyang nakita ang halimaw at agad niyang sinunog ang halimaw upang si Cheo ay makatakas. Samantala si Taesang at Cheo ay nahuli ng mga sundalo na nagpapatrol. Sa huli, si Juntak, Taesang, at Cheo ay nahuli. Si Dr. Ichiro na matalik na kaibigan ng tatay ni Juntak ay may tusong plano na humingi sa kanya ng pondo bilang pantubos para sa kanyang anak. Samantala si Taesang at Cheo ay dinala sa magkaibang silid. Si Taesang ay dinala ng kapitan na tila may plano sa kanya. Habang si Cheo ay dinala ng iba pang mga sundalo para sa interogasyon. Sinabi ng kapitan kay Taesang na maaari niyang palayain siya basta't bigyan siya ng maraming pera. Dahil ang kanyang pamilya ay nangangailangan ng pera, sa sandaling marinig ito ay sumang-ayon si Taesang na may 3 kondisyon. Sa kabilang banda si Cheo ay pinalo ng isang sundalong Hapon dahil ayaw niyang magsalita. Nakita ni Teniente Kato ang kanyang mga mata at may napagtanto. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na dalhin siya sa kanyang opisina. Samantala sinasabi ni Taesang ang 3 kondisyon niya. Palayain siya mula sa bilangguan at paalisin ang lahat ng mga tropa na nagbabantay, at tawagan si Mrs. Noel upang makagawa siya ng isa pang escape plan at dalhin sa kanya si Mayong-ja. Ang unang plano ay inaasahan, siya ay pinalaya at hinanap si Cheo. At si Lee ay nakiusap na palayain siya na pumayag naman si Taesang. Ngunit sinabihan niya itong hintayin siya bago siya umalis. Sa opisina, tinanong tuloy ni Teniente Kato si Cheo kung nagkita na ba sila. Dahil may naalala sa mga mata nito sa kanya pagkatapos ay tinanong niya si Cheo. Sumagot si Cheo na hinahanap niya ang kanyang ina na nawala ng 10 taon. Nang banggitin ni Cheo ang pangalan ng kanyang ina, nabigla agad si Teniente Kato dahil ang kanyang ina ay ang halimaw na gumagala sa lugar. Sinabi niya hindi niya ito kilala. Pagkatapos ay ikinulong si Cheo sa isang silid kung saan natagpuan ni Cheo ang kanyang pangalan na isinulat ng kanyang ina. Hindi nagtagal dumating si Taesang upang tumulong. Dinala niya si Cheo sa upper floor. Dahil nakagawa na siya ng planong pagtakas. Sigurado si Cheo na naroon ang kanyang ina. Kaya sinabi niya kay Taesang na mauna na siya. Dahil hahanapin niya ang kanyang ina. Agad siyang pumunta sa lugar kung saan naroon si Teniente Kato. Habang sinadya naman ni Taesang na makipagkita kay Lee para kunin sila. Ngunit pagdating niya sa selda si Lee wala na sila doon. Mula sa upper floor ang tunog ng putok ng baril ay nanggaling sa mga sundalong Hapones na pinaputukan ang ilang tao na tumatakbo palayo. Buti na lang dumating si Taesang sa tamang oras upang iligtas sila. Pagkatapos ay hinanyayahan niya ang lahat na sundan siya, ngunit sa kabilang direksyon ng halimaw, ay handang atakihin sila. Nang makita ang isang buo na nitrogen keister malapit sa halimaw, ay agad itong binaril ni Taesang at tumigil ang halimaw. Sa opisina ni Teniente Kato, hinikayat ni Cheo si Teniente Kato na ipakita sa kanya kung nasaan ang kanyang ina. Mabigat ang loob sinabi rin ni Teniente Kato na ang ina ito ay naging isang halimaw na gumagala sa paligid. Sa sandaling marinig ang kaguluhang ito ay galit na galit at hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Sa kabilang banda ang ama ni Juntak ay nagtatrabaho kay Ishikawa at Mrs. Noel. Ayon sa plano ni Taesang, ang planong ito ay ang ideya ni Taesang na tinalakay niya dati sa kapitan. Matapos na makatakas mula sa halimaw, si Taesang ay hinarap si Lee dahil sa pag-alis nito nang hindi naghihintay sa kanya. Bilang isang resulta ng kanyang pagkilos maraming tao ang namatay ng walang kabuluhan. Hindi nagtagal ay dumating si Jungwon at tinanong kung saan ang kanyang anak na babae. Nang mapagtanto na wala pa ito mabilis na hinanap siya ni Taesang. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jungwon na pumunta sa upper floor kasama ang lahat. Si Cheo ay nahuli ng mga sundalong Hapones at ngayon siya ay nakatali ng kadena. Samantala si Mrs. Noel ay nagbabalak na magsugawan ng kasiyahan sa gitna ng lungsod upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Sa harap ng hospital, sinimula ni Ishikawa ang kanyang plano sa pamamagitan ng pag-akit ng atensyon ni Dr. Ichiro. Samantala nang magising si Cheo ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakadena sa isang silid, si Teniente Kato ang gumawa nito. Para malaman kung nakilala pa rin siya ng kanyang ina na naging halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi inatake ng halimaw si Cheo. Kahit naging halimaw na siya ay nasa kanya pa rin ang kanyang kamalayan. Si Teniente Kato saka inutusan ang kanyang mga tropa na barilin si Cheo.
Ngunit agad siyang naprotektahan ng halimaw. Ilang sandali pa ay dumating si Taesang para iligtas si Cheo. Sinabi niya na wala na silang sapat na oras dahil nagsimula na ang plano sa pagsagip, at nag-disguise si Mr. Gu bilang subordinate ni Ishikawa para dalhin ang lahat ng taong iniligtas. Nang makita ang oras, sinabi ni Taesang sa kanila na 10 minuto na lang para makalabas ng hospital. Nagsimula nang bumaba ang ilan sa kanila para sumakay sa truck na inihanda. Ang ilang sundalo ay nais silang pigilan, kaya agad na lumaban si Taesang kasama si Cheo at ang dating sundalong tumulong sa kanila. Ang sundalong tumulong sa kanila ay tinamaan ng bala sa tiyan na naging dahilan upang malagutan siya ng hininga. Nang huminto ang mga sundalong Hapones sa pag-atake ay sinabihan ni Taesang si Cheo na bumaba. Ngunit nang makababa na si Cheo at ang lahat, ay isinara ni Taesang ang bintana upang kunin ang atensyon ng kalaban. Para ang kanilang pagtakas ay maging matagumpay ayon sa plano. Nang buong lakas sinubukan ni Taesang na tumakas sa pamamagitan ng pagdaan sa ventilasyon. Samantala si Ishikawa ay nagsagawa ng isang tusong plano at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na patayin ang lahat ng nasa truck at iniwan si Mayongja. Samantala sa ospital si Teniente Kato, laking gulat niya dahil nawala ang virus serum na nabuo niya. Tinanong niya ang mga nasasakupan niya tungkol dito at sinagot niya na may nakita siyang 4 na tao na dumaan sa silid na sina Mayongja, Taesang at Cheo. Si Mr. Gu ay nakatakas mula sa subordinate ni Ishikawa, salamat sa pagdiriwang na ginawa ni Noel. Sa kasamaang palad ay nahuli si Mr. Go ng mga tauhan ni Ishikawa dahil sa pakikipagsabuatan sa mga Korean independent activists. Bukod pa sa mga subordinate ni Ishikawa, binugbog din ang lahat ng nasa pagdiriwang. Sa hospital humingi ng paumanhin si Dr. Ichiro sa asawa ni Ishikawa dahil sa pagkabigong protektahan si Mayongja. Dahil dito inutusan niya si Dr. Ichiro na lisanin ang lungsod. Humingi ng paumanhin si Dr. Ichiro na nangangako na huhulihin si Mayongja. Bukod dito pinakita rin ni Dr. Ichiro ang mga experiment na ginawa niya. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.